Well, very interesting topic this evening. I'm going to share something, or it might be something you are not aware. But it might be, when you are a fond reader of history, it might be you have covered up this story. Okay. So this evening we're going to talk about victory in the battlefield. Why in the battlefield? It is because of the reason that our world become battleground between good and evil. However, if we are going to talk about sa gubat ng nahitabo, asa man nagsugod ang gubat between good and evil? It is in heaven. So ang nahitabo lang yun, ang atong kalibutan nahimo siya nga collateral damage. Nahimo siya nga collateral damage. Kaya nga naman, sa dito ang gubat sa langit, nakikita sa Ginoo nga wa siya lugar dito. We are going to cover up with that. Sige, atong padayonon na itong pagtuon karon. Wa na mo kanta? Okay. So, victory in the battlefield. I'm going to start the text found in Revelation chapter 12, verse 7 to 8. Supposed to be magsugod ko sa verse 4, but I prefer nga musugod ko sa verse 7 and 8. Okay. Makita ninyo diri, the same as what I've told you earlier. Now war arose in heaven. Asa gikan ang nagsugod ang gubat sa langit. So wala gid diri primero sa yuta, no? Tuad na dito sa langit. Michael and his angels fighting against the dragon. Ato anang mahibalan karon kung kinsa ng dragon, no? And the dragon and his angels fought back, nakig-away sila. But he was defeated and there was no longer any place for them in heaven. Kay kuno nakita sa Ginoo, siyempre dautan iyang kontra. Dili niya sagulan ang langit nga naay lain nga lugar dito nga dautan. So nakahukom ang Ginoo, ipahilayo siya sa langit. Muna nakita niya, there was no longer any place for them in heaven. Mao na nga kining atong pagtuon karon this evening, it's very crucial because I think and I believe that Satan is not happy about it. Iduko na to itong mga ulo sa pag-ampo before we go any further. Lord God in heaven, we ask you, dear Lord, that you are going to intervene. It is because we are going to talk about the battle. It started in heaven and now it's raging here on earth. Help us, dear Lord, to be dependent on you because we believe that you already overcome your arch enemy, which is Satan. Help us, dear Lord, to live within the right path of righteousness and forgive us from all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, ang Bible nag-ingon, bisag inyong basahon din ha, you can turn your Bibles in the book of chapter 12, kay daghan pa diha nga text ang atong maukay sa chapter 12. So, ang nakahukom ang Ginoo sa dinha nga nakita niyang walay lugar sa langit, iyahang labay ang dragon, no? Dragon ang hulagway, no? The great dragon was thrown down, that ancient serpent. Pila ka buk ang ngalan diri sa yawa, daghan. In this particular text, verse 9, tanaway ang ngalan, the great dragon, serpent, who is called the devil, and Satan, ang iyang trabaho unsa, the deceiver of the whole world. So sa dinha nga naabot na siya diri sa kalibutan, siya ang nagsugod og pagpanglimbong. Siya ang sigalgal sa mga tao aron mamakak ang tao. Aron ang tao dili mutug-an sa tinuod. Kay siya mismo dili siya gusto nga ang tao maluwas. Okay. So he was thrown down to the earth. And his angels were thrown down with him. So nakita sa Ginoo nga wala na siya lugar dito sa langit, so gilabay siya diri sa yuta. Mao siguro ang uban nakahuna-huna nga oy naamay syukoy kuno ang dagat. Oh, naa kunoy poy kanang kung sa Tagalog ba kana ganing sa punso unsa nay tawag niya? Kana. Ha? Nuno sa punso. Unsa man na sa ato duwindi. Kung nasangit pud kuno daw sa kahoy paglabay, nahimo upod kuno nga kapre.
Pero kana siya, mga sulusugilon lang atong nabatian. Pero kung atong subayon ang Biblia, mauni siyang hulagway nga gilabay siya gikan sa langit paingon diri sa yuta. Okay? Atong na-cover na ang 7, 8 ug 9. Karon, mubalik ta sa verse 4. Maura gihapon nga pagkasaysay, pero lain ang iya nga picture kung atong makita. Okay. Verse 4, his tail, mao na ang dragon the dragon, his tail swept down a third of the stars of heaven and cast them to the earth. Kanang stars, mao na ang angel nga atong nabasa ganina sa verse 9. He was thrown down to the earth and his angels were thrown down with him. So kana siya, mao na ang mga angels nga nailad, na-deceive ni Satan, no nga gilabay sila sa earth. Karon ang sunod niini. And the dragon stood before the woman. Nakikatubang siya who was about to give birth, so that when she bore her child, he might devour it. So ang yawa karon nakigatubang sa babae. Hinon ang uban ang hunahuna nga kini kuno nga babae, kung tan-aw nato asa man hitabo paglabay sa yawa diri sa yuta, didto man siya napunta sa Garden of Eden, di ba? Unya iyahang hulagway mura siya og bitin. Mauna, balik ko na ko ang slide ganina, nga ginganlan siya di og serpent, no? The ancient serpent. So nagulagway karon ang yawa og bitin. Nakig-istorya sa babayi. Kay gusto lagi niya nga i-deceive, and eventually the woman was deceived. Pero naay promise ang Ginoo nga moabot ang higayon nga naay mo bruise sa imuha nga head. Dugmo ko ng imong ulo. Karon, who was about to give birth? Kinsa man nga woman nga who was about to give birth. Kung atong tanawon kay kini siya prophecy man niya. 2 Corinthians 11:2, for I feel a divine jealousy for you, since I betrothed you to one husband, to present you as a pure virgin to Christ. Unsay meaning niya ng woman? Unsay meaning niya ng woman? The woman is considered as a pure virgin, mo na siya nga puti ang iyang sanina, para nga i-betroth siya, ipaminyo ngadto kang Kristo. Pero kung atong una-unaon, naadi asawa si Kristo. Kung atong lagwayon ba sa tawhanon nga pangisip, naabay asawa si Kristo. Dili, wala siya asawa. Pero ang Biblia nagkanayon nga iyang asawa, it is the church. Mao na nga iyang banhaw ng iyang mga tinaw, unya dalo niya sa langit aron makig-uban kaniya. So kining pure virgin nagpasabot na og iyang nga church. Iyang katawhan nga gihulagway og usa ka babayi. Nganong puti man ang iyang sanina, kung mubalik gyud niya na sa verse 1, 2, and 3, ang gisulob sa babae, adlaw. Go over. Revelation 12. Basahan ninyo 1, 2, and 3. Okay, anybody? Kung kinsa na ang ready diha. Tanawa, ang hulagway sa babae kung unsa iyahang hulagway. Ha? Kay kini pagpakig-away man ahinoon mubalik ra unya ta dinha. Sige lang, basahan lang sa. Kay naa sa lain dito nga sa 17 to. Sige. I want you to read para masubay nato ang 1, 2 ug 3. Sige. Anybody kung kinsa naka-ready na. Okay? Okay, kindly please read kung naa na sa inyo ha. Aron makuha nato ang whole picture sa Revelation 12. Okay. Aron makuha nato ang iyang hulagway gyud kung unsa gisulti sa whole chapter. If you are reading, niadre, Mike, gikinahanglan og mic. Kini nga table. Mike, kindly give. Okay? Sige. In Revelation chapter 12, verses 1 to 3. Yeah. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun. Clothed with the sun. The moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. 12 stars. 2. And she being with child cried, travailing in birth and pain to be delivered.
3. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, Mana? having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his head. Okay. So ang hulagway diha, ang babae nakita diha sa kahawaan nga nagsanina siya og sun og nagtungtong siya sa moon o niya sa iyang mga ulo na ay mga stars. What does it mean? By the way, naghisgo diha 12 stars. Karon, if we are going to look at that one, sun, moon, and stars, they are luminaries. Di ba gahatag og kayag? The sun gives light during the day, and in the night, the moon gives light during the night, and the stars are twinkling and they're giving the lights. Luminaries na siya, naghatag og kahayag. Karon, what does it mean kung naghatag og kahayag? Unsay naghatag og kahayag? Okay? Read in Psalm 119 verse 105. Psalm 119 verse 105. Kay kini luminaries man, naghatag og kahayag ang iyang sanina sun, iyang gitungtungan moon, ang naa siyang ulo stars. What does it mean? Okay? Psalm 119 verse 105. If anybody, if you are already ready, yeah, you can read. Okay, basaha. Psalm 119 verse 105. Na? Okay, nga table. Sige. Basa. Okay. Go ahead. Okay. Read. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Okay. What serves as a light? Kay kini luminaries man, they are lights. The word. What is the word? The scripture. Mo na ni, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So kining babayi, nagsunod siya sa kahayag nga gisulti sa scripture. That's why pinasahi siya. Babae nga iyang sanina adlaw, nagahatag og kahayag, nagtungtong siya sa bulan, nagahatag og kahayag, ang iyang korona bituon nga nagahatag og kahayag. Nagpasabot ka na siya nga she live according to the precepts of the scripture, the Bible. Karon, mauni nga nalagot kayo ang dragon. Iyang giatubang. By the way, this is the church nga nagkinabuhi o yun sa gisulti sa Balaan Kasulatan. Okay. So, nagpadayon sa Revelation 12:5. Atong basahon ang first niya nga phrase din ha. Niya naman dire. Sige lang, mas mayo nga inyo makita diya. Okay lang ninyo. Para makasunod mo nga, what I'm telling you is all in the scripture. It's all in the scripture. Okay? Ready na? Okay, lihog basa. First phrase lang. Ready na? Anybody? Okay? Basa. Sige. By the way, kung kinsa sa inyo ang gusto og Cebuan nga Bible, we can provide you. Okay, Cebuano. Sige. Nay Cebuano. Para nga sayon po ninyo nga masabot po. Sige. Mike, please. Okay, Cebuano. Siya nahanap og lalaki nga mao ang magahari sa tanang kanasuran. Pinaagi sa ulisi nga puthaw. Apan ang iyang anak gisakgaw ngadto sa Dios ug sa iyang trono. Okay. Timani, we are talking about prophecy. Karon, human na si Kristo nga na tao, human na siya nga nabanhaw, human na siya nga mikayab sa langit. Mao pa ni ang pagsulat ni John, nga author sa Revelation. Karon naghatag lang siya og summary ba. Nag-ingon siya, she gave birth to a male child. Nanganak siya og usa ka bata nga lalaki nga siya ang pangulo sa mga nasod sa ulisi nga puthaw. He is going to rule the nations. Sa nganong puthaw man, sa ato palig-on ang iyang pagtulunan. Dili mabali ang iyang pagtulunan, lig-on iyang pagtulunan. Karon, mauni nga mibisita ang mga tulo ka hari. Nagdala sila og gasa sa panahon nga isilibrar ang Christmas, nagdalag myrrh, gold, ug frankincense.
og ilahang gisimba si Jesus. Pero sa wala pa sila kaabot niini, miadto sila kang Herod. Ingon sila nga, nangita ni sa hari nga matao sa Bethlehem. Miingon si Herod, kung makitaan ganinyo, ingna ko ha. Unya, miingon sila, unya kay, wala man sila tugutan nga mubalik dito kay miingon ang angel, ayaw mo balik. Gawas mo sa syudad sa lain nga agianan. So nang gawas ang tulo ka hari, hulat-hulat si Herod, wa man gimibalik niya. So unsa iyang gihimo? Ang iyang gihimo karon, nagplano siya nga iyang patyon. Pero sa pagplano pa lang idaan, ang angel nakigistorya ngadto kang Josep ug kang Maria, gipukaw sila. Sayo pa kayo siguro mga kadlawon, ngit-ngit pa. Bangon. Panindugang panglakaw. Adto mo sa Ehipto. Kay naa si Herod nagplano nga patyon ang mga bata. So nang hipos sila og dali-dali. Nagbaktas sila, gipasakay niya sa asno, padulong sila sa Egypt. Nang lakaw sila. And you know what had happened? After niya na, miabot ang mga sundalo ni Herodes o gipang patay ang mga bata. 2 anyos paubos. Hilabihan ang dakong gamatay. Wala sila masayod nga nung gipamatay. Unsa may sala? Tungod lang sa tuyo og tumong ni Herodes, nga kinahanglan walay mupuli sa iyang trono. Hangol. Dili siya gusto nga mapulihan. Mao bitaw no, usahay no kanang mga political dynasty ba? O di ba? Kung human sa iya anak, sunod iya asawa, iyang kuan, di ba? Murag ingon ana, dili gusto si Herod. Mao na iyang gipapatay. Looy. Ang kinabuhi ni Jesus lisod gyud sa sinugdanan. Pero nga naman, nagpadayon siya sa pagkinabuhi sa kalibutan kay iyang tuyo og tumong luwason niya ang mga tao nga nabihag sa sala. Karon, makita nato niini nga panahon sa panahon sa imperyo sa Roma. 168 BC hangtod sa 476 AD. 644 years ang ilang pagdumala. Ingon nga harianon nga nagadumala nga sila ang kusgan. Sulod ni ining 644 katuig. Walay makapildi nila. Nganong nabungkag ang Romanhon nga imperyo? Siyempre, ingon ani man ta nga mga ginikanan, no? Yano lang kayo. Kung na ako'y anak nga duha, unya na ako'y katigayunan, di ba tungaon ako sa akong anak? Imuha dito sa pikas, maori atong yuta, 200 metros kwadrados, imuha dito sa gatos, imuha diri sa gatos. Dayon, ang iya na pong anak, duha naman pod. Sige, tungaon na po nato ang 100, kay 100 naman ang akong napanubli sa ginikanan. Imuha diri sa pikas, 50, imo 50. Dili pod napoy duha, tungaon niya, labi na kung upat kamuk anak, di tabay 5 lang sila. So ang imperyo sa Roma, wala na'y nakapildi nga gingharian sa ilaha. It was vested didto sa mga irehensya. Ang iyang anak, iyang gipa hari sa pikas, ang pikas sa pikas. Unya na naman po'y anak, kundi na bahin-bahin. Kung imog yung makita ang sugilanon, bisan pa sa Europe karon, matrace nimo that they are related. Ang hari sa Norway, ang mga hari sa una sa Denmark, Sweden, Finland, Britain, Germany, kung asa pala, France, Yugoslavia, Switzerland, basta na adiha sa Europe, they are all relatives. Mga relatives sa tungod lang sa kadugay. Mao na nga naggrupo na sila dire, naggrupo na po didto. O naingon ni ana na hangtod nga gibutang boundary na dayon ang ilang mga nasod. Don't you know sa uban kung imong tan-awon ang sa US sa una mga 1900s. Walay demarcation line between Mexico and USA. Naalay giugsok. USA, naay arrow, USA. Because Mexico. Pwede ka mo tinuri, USA. Mexico. Wala si kural, pero karon gikuralan. Kay gusto ang mga tao nga, ihang boundary. Mao na bitaw, kung natay yuta, di ba, kuralon po na to? Ayun na, naghihapon na. Mao na, naghihapon sa una. Okay. Karon, tungod ni ini, si Ginoong Hesus diha na tao, o diha namatay sa panahon sa imperyo sa Roma. Pero, sa imong gibasa sa verse 5 sa iyang katunga nga bahin, but her child was caught up to God and to His throne. Human si Kristo na banhaw,
Miadto siya sa bukid sa Olibo, miduol kaniya iyang mga tinunan ug hinay-hinay siya nga gisapwang sa panganod o gidala sa langit. Mao na, he was caught up to God and to His throne. Karon kumusta ang babae katong church nga iyang nabiyaan? Kay tuwa naman siya sa langit. And the woman fled into the wilderness where she has a place prepared by God in which she is to be nourished for 1,260 days. Mikalagyo ang babae, kaya nga naman, naaman ang dragon. Mamatay ba ang dragon? Dili gamanan, gikan sa langit. Huwag ka matay. Kita mga matay, tawa matay gahom. Pero ang dragon dili man mamatay. Mao na nga iya nga gukdon karon ang babae aron maundang ang mga pagtulunan nga gitudlo ni Ginoong Hesus. Oh. Unsa man ni ang buot pasabot nining 1,260 days niya. Tuod ang babae mi kalagyo, sumala sa sugilanon dinha kung atong padayonon 7, 8 ug 9 ato naman tong nabasa, murag katong ang yawa naigubat dito sa langit, murag gi-review niya, naigubat dito sa langit, si Michael nakig-away sa dragon, mo nagitambog diri siya sa kalibutan. Basaha ang verse 10. Wa na diri na intra nako. Go to verse 10. Revelation 12 verse 10. May okay, kung sa'yo na ay naka-ready na, basaha. Verse 10. Okay? Then I hear the loud voice saying in heaven, now salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of His Christ have come. For the accuser of our brethren, Yeah. who accused them to before our God day and night, has been cast down. Okay. Giisgutan din ha, o magkakalipay kamo. Tinadaog na. Ang kanang kanunay og sigig akusar sa tawo. Pildihon na sa Ginoo. Pero timan muagi sa og una og tago ang babae, ang church, manago siya, kay naa ang yawa, sige gukod kaniya, sulod sa 1,260 kaadlaw. Unsa may pasabot niya ng 1,260 kaadlaw niya? The biblical prophecy about days. Ingon pa din wala ni diri na intra sa inyo ha, kinila katong basahon, and when you have completed this, you shall lie down a second time. Ikaw muhigda sa ikaduhang kahugna. But on your right side and bear the punishment of the house of Judah. 40 days I assigned you, a day for each year. Kaya nga naman, nakasala ang Huda. Ang Ginoo mo pahamtang sa iyahang sentensya, iyaha ba nga koreksyonan. Di ba, kita nga mga ginikanan sa una, pwede pa, ambot lang ka kung karon. Di ba, makasala ang bata, bunalan. Oh. Di lang po sobrahan na itong bunal, pilar ang ilawas sa bata. Bunal nga makakuha siya nga sayop ang yung, what you did is wrong. Di ba, hilak ang bata. No. Next time ha, don't do it. Pero ayaw pasagdi nga ang bata nga maghilak without any comfort. Next time ha, muna ang pag-treat sa bata, dili ingon niya kanunay lang taas og tingog. Pero karon niini, nakita sa Ginoo nga grabe ang pagpakasala sa Huda. Miingon siya nga moabot ang punishment of the house of Judah. 40 days. Pero unsay pasabot sa 40 days? A day for its year. So kung maghisgot gani taog prophecy about days nga gingan lang diya sa Biblia, it's about years. Mao na 1,260 days is equivalent to 1,260 years of persecution. Pagsakit. So liman ka ang church nagatago-tago. Kay ginagukod. Kung masakpan, ihawon. Mura lang ang ilang pagtratar sa tao ba? Murag mananapra. Sayon ra. So, ang nahitabo karon niya, Dark Ages. Nagsugod 538 AD hangtod sa 17
98 AD. That's 1,260 years. Ginganlan ka na sa, kung mabasa nato ang libro sa Dark Ages, encyclopedia, whatever encyclopedia inyo makita, Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana, Grolier Encyclopedia, any encyclopedia, pangitaan lang ang Dark Ages and read the story of the Dark Ages. Many Christians were imprisoned, tortured, and martyred. More than 17 million died for their faith from this year. 17 bisan pag that's not 17 million. Kindly correct it. That's 70 million. 70. No? Dili na 17, that's 70. More than 70 million. Dili 17. Masayop ka nga akong pag-type ganina. Karon, kung imo nang hunaon, itapo nimo ang First World War o Second World War nga nangamatay ba? Di ba, human ang First World War. Nagsugod sa 1898 hangtod sa 1904. Ang Second World War, 1940 to 1945. Itapo nimo ang tanan nga nangamatay sa gubat sa first o sa second. Wala ra kaabot sa 1/10 niini. Gamay ra. Pero during the time of persecution of the Christians, 70 million. And don't you know kung kinsa ang first nga gipang persecute? It is the Catholic. Kay nga naman, ang Catholic sa una nga panahon, they are following the word of the Scripture. Nagasunod sila kung unsang ginasulti sa Biblia. Kung tan-awon ninyo ang sugilanon ni Pablo nga nakaabot sila sa lugar sa siguro in the book of Acts. Pero hinon wala nato na cover, pero miingon nakaabot sila sa usa ka lugar o nagwali sila pagkasabado. Ang mga tao nga mga hinimbahon ginganlan na sa English og proselytes. Tanawa ha, unsang adlaw ilang gihangyo ni Pablo nga walihan sila. Walihimi sa sunod nga adlaw igpapahulay. Wala sila ningon, walihimi ugma. Walihimi ini kalunis. Wala. Nag-ingon sila, walihimi ini kasunod nga Sabbath. So ang adlaw nga inugsisimba sa una sa Acts nga panahon, it is the Sabbath day. The former Catholics nagsimba niya na. But then it started to sway. It started to change. The specific narrative of the Bible, they try to change. Ang tao nga dili mo sunod, patay. Kung tanaw ninyo, you can read what I'm telling you. They are the first martyr. Nga naman, they are keepers of the Sabbath. Kanus ara man nagsugod ang pagbantay nganong naamay changes. Remember this? They are the first Catholics. Nagsugod lang ang pagsimba nga nausab in the year AD 321, March 7, when Constantine the Great made a decree nga kinahanglan na masundo na to ang venerable day of the sun. It was Emperor Constantine. Unya, siyempre, ang mga tao mahadlok man. Tanawa na gudo, bisa sa ato nga panahon, kanang naibata ba nga grape. Muingon dahil ang ng rape, ayog tugan sa imong papahab, ayog tugan sa imong mama, igsuon, tugan ka, patyun ka na ko. Mitugan ba? It takes years for the child to master her courage nga mutugan siya. Dili na mutugan, dahil ka mahadlok, kahadlok, patyun. Mao na ang mga tao pag yun. Dili mo musunod, pamatyon mo. Kinsa man ang tao nga kuan nga patyon man sila kung dili sila musunod. Kundi they have started to follow kung unsa ang mandato. Aron nga dili sila mabilong niya ng 70 million yung itong gipang patay. So mao na ang changes din na. Naghinay-hinay. Christians, maghisgot ganing og Christians sa olden times between year 64 AD hangtod sa 300 AD. Those Christians are Catholics. Universal.
Christians were made a spectacle for entertainment by killing them because it is not popular in those days. Dili popular nga mahimo ka nga Kristiyanos. Mao na nga ipakaon sila sa leon. They are the first martyrs. Unsa nga klase? They are keepers of the Sabbath of God. They are keepers. Karon, 1,260 years, asa man ang church nga nanago, kay miadto man sa wilderness. They are group of believers nga didto sila sa mga langob, nagpuyo. Nanago sila. Aron nga mapadayon lang ang pagsimba. Daghan ang naa sa syudad, wa na gipang-ihaw na. Kung tanaw ninyo ang sugilanon sa France ug sa Switzerland, all the rivers are running with red. Nganong nagrun man ang red? Because of the blood of the martyrs nga gipang-ihaw sa bukid. Inig pangutana, do you read the Bible? Pag ingon mo, yes. Ihaw ka, ngano man. Balaod sa unang panahon, mortal sin ang pagbasa sa Sagrada Escritura. Ha? Unsa man na sa Latin nga pagkasulti? Sagrada, sacred, Escritura, scripture. Sacred scripture. Mortal sin ang pagbasa sa Biblia. Mao na ang mga tao bisag pagbasa lang. Ihawon nila. Mao na ang nahitabo ni Luther, who is also a priest. Wycliffe is also a priest. John Hus is also a priest nga nagabasa ug nagtudlo sa ilang congregation. Sila Jerome was also a priest, pero kini silang tanan gipangsunog. Parihan ini ba? Katong ganina. Nga kana ingana ni. They were put at stake, giugbok nga kahoy, gibugkos sila dinha, gibutangan og kahoy og gidauban. They are priests nga mga tao nga nagsunod kung unsa ang gisulti sa balaan nga kasulatan. But then, they were martyr. They became martyrs. Niya, sa tinud-anay lang, it's not about the authority of mankind and my own decision. It's not about that. Ephesians 6:12. Kindly open your Bible. Ephesians 6:12. Makita ninyo dinha kung unsa man ang atong ginapakigbatok, kung unsa man atong ginapakig-away. Ephesians 6:12. Okay. Kung ready na, you can read. Okay? Ang otoridad nga atong ginapakig-away karon, dili otoridad nga iya sa simbahan o iya sa mga membro. Dili iya sa gobyerno o iya sa mga katawhan. Kay kinsang otoridad ang atong ginapakig-awayan? Kindly read. Ephesians 6:12. 12. For we do not wrestle against flesh and blood, Yeah. but against principalities, against powers, Yeah. against the rulers of the darkness of this age, Yeah. against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Okay. So kini nga version naghisgot ka na about rulers also. Rulers, principalities, about authorities, about cosmic powers over this present darkness. Mao nang atong ginapakig-away karon between right and wrong, and against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Asa gani nagsugod ang gubat? Langit. Mao na ang gusto nga kuhaon gid sa yawa. Ug dili siya gusto nga ang mga tao nga nagsunod ni Kristo nga makaabot didto. So it is about gubat between good and evil. Mauna nga nahitabo ang gubat kay gilabay man siya diri sa kalibutan ang tanan nga mga katawhan nahimong collateral damage. Karon kinsa man atong sandigan, gabi nagtuon ta kung kinsa atong sandigan. Kanang nakahibalo sa ato ang kalisdanan. Nakahinumdum mo kagabi sa babae nga nag-overspeeding. Oh. Yung si judge, wag yung kwarta. So, gikuha sa judge ang iyang cloak, iyang gibutang sa lingkuranan, nanaog siya dito sa ubos, so gitapadan niya ang babae nga nag-overspeed. Siya, Your Honor, akong bayran. Siya, sunod inday ha. Ayaw na pag-overspeed. Ingon din ang babae, yes, daddy. Nga naman, iyahang amahan. And remember this, in our prayer, sa ato nga, kanabang pag-ampo, mingon si Jesus, if you pray like this. Kung mag-ampo ka mo, pag-ampo mo nga sama ingon ini. Giyon siya pa yun.
Amahan namo, asa siya? Nga naa ka sa langit. Sa ato pa ang Dios nga itong alagaran, amahan nato. Nga nakaila o nakasabot sa atong gibati. Mo nang andam siya nga mo, tabang ka nato. Kung gusto ta nga magpatabang. Because ang conflict karon is about spiritual forces of evil. Niya, ang gubat, murag Duterte po, no? Duterte. Oh. Ang gubat karon nga gipangatubang nato na ay solusyon. John 3:16, memorize na nato na. Di lang nato na basahon diya, kaya naman, memorize man nato na. Simple kayo na, yanot kayo. For God so loved the world. Kinsa man na nga God? God the Father. That He gave His only Son. Who is that? Jesus Christ. That whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Tagaan gud ta mong sugilanon niya na ba? Ingon ini. Kung panalitan kamu dato. Kamu dato. Unya ako dato pod. Wa may problema no kung mangandoy ta ba nga dato ta tanan no. Dato mo. Oh, dato pud ko. Unya 12 kabuk inyong anak. Pero ako wala ko'y anak. Muingon ko sa inyo nga, ako ana lang nang imo sa kanak bi akong adapon kay wala ko'y anak. Karon ang pangutanan nako ninyo, itugot ba ninyo nga inyong ipa-adapt nako? Ang usa ninyo kanak, 12 kabuk inyong anak, ako wa ko'y anak. Pero dato mo. Kung unsa pangayoon sa inyong anak, maka-provide mo kay dato gud ay sakyanan. Naay mga balay daghan. Ni ako pod na ko'y balay na ko'y sakyanan. Pero pangayoon ako sa inyo inyong usa ka anak. Ihatag ninyo dili. Ngano di man niyo ihatag kahangol pod ninyo eh. Ha? Kay alang-alang may di ko kabuhi mo kay dato gyud mo. Okay, akong irison, usbon ako. Kung pananglitan ako dato, kamo igo-igo ra gyud. Wala mo'y sakyanan, wala mo'y house and lot nga daghan, o sa gyud kabalay nya bahay kubo pa gyud. Pero ang igo ninyo nga income, igo ra gyud yung makakaon mo. Kung unsay panginahanglan sa eskwela, igo-igo ra gyud, pero wala na abundansya ba? Wala ay TV, bisag bisikleta, o siguro na ay bisikleta, pero wala ay sakyanan, nga kuan. Pero ako dato ko. Pero kamo igo-igo ra gyud. Dusig gyapon ninyong anak. Unya akong pangayoon niyo sa kanak, ihatag ninyo dili. Murag ikaw ra man gatubag, ang kamo ang uban. Unsa may itubag? Kamo ihatag ninyo dili. Ngano dili man ihatag hangol gyapon mo dak. Ha? Pobrehon sa tamo. Okay, dili gyapon ninyo ihatag, kaya naman makaya man ninyo sa inyong everyday nga inyong panginahanglanon. Bisan tuod kung dili gid mo dato niya ako dato. Nan kung karon usara ka buk inyong anak. Igo-igo ra gyud. Pero ako dato. Ihatag ninyo inyong usa ka anak dili. Mosamot kay may usa na lang gani ka buok, ihatag pa no namo. Sabay yun nga isugilan na. Pero abi ninyo, kung pananglitan kamo dato, usa ka bukra inyong anak, unya ako pobre, pangayoon ako inyong anak, ihatag ninyo dili. Samot, no? Pero sa pagbasa ninyo niya na siya tag-iya sa langit ug suyuta, ang amahan mo'y naghimo sa tanan. Dato siya, kung unsang kadato diri sa kalibutan, wala na'y bili sa kapilo-pilo sa iyang gingharian. Pero iyahang gihatag iyang bugtong anak, wala ingon nga paeskwelahon, wala ingon nga tagaan sa iyang gikinahanglan, kundi giamong-amongan iyang anak, gilatigo, giluwaan, gisagpa, gipatiran, gilansang sa krus, gidunggab, gikoronahan og tunok. Kung kinsa pa siguro nga amahan nga nakita ato, di ka niya padalaan o pila ka mga sundalo pamatyon kito nagpatay sa iyang anak. Pero wala niya gihimo. Because He loved the world.
He loves you and me. Mao na nga iyang gitugutan nga iyang anak mamatay. Pero ang nakaanindot, bisan siya gitorture sa kalibutan. Unang Korinto 15, 1 Corinthians 15, 3 to 4. Okay, open your Bibles. 1 Corinthians 15, 3 to 4. Nana? First Corinthians 15, verses 3 to 4. Okay, kindly read kung na-ready na ninyo. Okay? Mike, kani si Buano? Okay? Parang masabtan sa kwan. Si Buano. Kay gihatag ko kaninyo ingon nga labing hinungdanon ang nadawat ko ra usab nga si Kristo namatay Yes. tungod sa atong mga sala. Christ died. Sumala sa kasulatan. Nga siya gilubong, Gilubong. nga siya nabanhaw sa ikatulong kaadlaw, sumala sa kasulatan. Okay? Pagkaanindot. Gipangayo siya sa sala. Giamong-amungan siya sa sala. Gilatigo siya sa sala. Gisagpa, gisumbag, gipatiran, gikurnahan og tunok. Gilansang sa krus, gidunggab. Nakapugong ba ang yawa? Tuod si Kristo namatay. He died. Gilubong siya. Huna-huna sa yawa, daog na yung ko. Daog kinsa pa may maluluwas ninyo. Wa na ang inyong maluluwas. Tuwa na gilubong na. Kinsa pa may maluluwas ninyo. But lo and behold, ang story wala natapos ina. That he was raised on the third day in accordance with the scripture. Gibanhaw siya, munang ang yawa nagakaguol. Wato na. Dili na ako mapatay, hindi na ako mapildi. At the cross, Christ was already victorious. Gidaog na niya. Mauna ang atwa lang yun nga ngayon ng pagabuhaton. Muduol ka niya, kay nakadaog ka na. Daog na ka Ginoo. Dihagyog ko nimo. Dili ko mubulag. Kay nakadaog ka na. Mao ni karon. Ang kadaogan gitranslate ni nga pamaagi. Ephesians 2 verse 8 to 10. Turn your Bibles in the book of Ephesians 2. Ephesians 2 verse 8 to 10. Okay, Nana, ready na? Makita nato dire sa maong sugilanon nga ang grasya gipadayag sa Dios. Pero usahay maghunaw na ang tao nga grasya, it is an act. Pero ang grasya actually it is equated to Jesus. Okay, kindly read kung kinsa ang ready. Okay? Kindly read. Na ang mic niya. Sige, basa. Okay? For by grace you have been saved through faith, Okay. and that not of yourselves. Not it of is yourselves. The gift of It God. is a gift of God. Not of works, Not lest of works. anyone should boast. For we are His workmanship, We are His created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Okay. Ang uban, mubasa lang, dito ra gyud sa verse 8 sila, for by grace you have been saved through faith. Period. Pero timani ang Bible na siya sunod. Kay kung moingon ka, for by grace ye are saved through faith. Tinuod. Pero kung panlitan, for by grace, gikaluyan na daay ko. Sa ato pa, pwede na nga wala ko'y buhaton, kay gikaluyan ko. Is that it? Di na ko muhiliho kay giluwas na ko, kay gikaluyan ko. Pero nagpadayon, and this is not your own doing. Dili sa inyong kaugalingon nga kahimuan. It is the gift of God. So ang grace, it is the gift of God. And who is the gift of God? It is Jesus. Kay tungod gidawat nato si Jesus, wala na lang talain himuon. Padayonon ako.
not a result of works, kay ang tao gyud maskin unsaon pa nimo og paghimo nga maayo kun si Kristo wala dinha, dili na siya counted. Kay ngano, pareha ba niini? Sorry lang kayo ha kung naay mga politiko. Kung naay uban nga mga vlogger. Ang uban nga mga vlogger, labi na niya atong panahon sa pandemic. Pandemic ba to? Kato bang COVID ba? COVID. Pandemic. Naiuban nga mga higalaan nato nga, lisod yun ilang kahimpang. O niya, bisan gani karon ang mga vlogger, mo-vlog sila nga, kanang, ato ning tabangan. O niya, mo pahatag sa mga vlogger og kwarta. O niya, karon kung panlitan, ikaw ron nga tagtungod, nga ikaw tagaan, na ay nagsunod-sunod nga kamera. Kung wala gani kamera, yana din nila ilaha nga cellphone. Kining, kuan ha, atong tagaan ni, ang atong higala, og Gismil. Then kita, kuha din siya og kwarta sa iyang bulsa. Gismil, iana imong kamat. Usa, duha, tulo. Ginapakita gyud ba? Upat, 10, basta ipa, di ba? 10,000, 10,000. Salamat kayo, ana. Kana siya nga ginahimot nila tuod gahatag sila, pero ang ingon sa Biblia, kung mutabang ka sa imong isig ka tawo, ang imong tuong kamot dili pahibaloon ang wala. Unsa may ibot pasabot niya na? Ayaw ipasundayag. Pero ang uban ka pasundayag, nga nagatabang sa uban, mo bitaw na isa kabutang, no? Nga akong nahibaluan sa pagkamatay ni Fernando Po. Sa panahon nga naay kalamidad sa asa nga parte sa Pilipinas, duha ngadto sa 5 na ka 10-wheelers ang iyang ginapadala. Unsa may isulti na mo ani sir? Ayaw. Wala siya gapahibalo nga siya gahatag hinabang. Nahibalaan ba nato gahatag siya hinabang? Wala. It is only during the time nga siya namatay nga nag-ingon ang iyang sekretary, every calamity sa tibok Pilipinas gapadala siya og 5 ka 10-wheelers. Pero ang uban nga nagahatag ba, naitatak pag yun. From, gitatak di sa plastic. Tabang. Sa ato pag ipasundayag, mauna nga miingon ang Biblia, miingon ang Ginoo, kung imong ginapasundayag ang imong pagtabang sa uban, nadawat na nimo ang balos. Unsa man ang balos? It is the accolades of men, the praises of man. Kana siya, may hinabangon kayo na. But it is not the blessing from God. Kung gihatag nato sa tago nga walay lain nga nakahibalo, then we are going to receive the blessing of God. Mao na nga dili ang ayan nga atong ipasundayag ang atong pagtabang. Karon niya, kay ang tao, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. So sa mga maayong butang atong himuon, karon unsaon nato paghimo sa mga maayong butang kung dili ta mo action? Makahimo ba tag maayong butang kung dili ta mo action? Mo action gyud ta kung gusto ta mo himo og mga maayong butang. Nagpadayon, which God prepared beforehand, that we should walk. Unsa man ang walk, di ba? Verb. Action word. Di walk. Ala-ala, lisod po kayo kung walk. Di ara ka. Di. Mo-walk gani ka, mulihok yun ka. Buot pasabot niya na, if we are saved by grace, through faith, then we need to do something. Because we need to walk. Ipakita nato kung unsa ang atong gituuhan. Kung ang Ginoo nag-ingon, dili ka magpatay. Muingon ta, wala naman ang kasuguan Sa ato pa, kung wala na ang kasuguan, pwede na di magpatay. Pwede ba ron magpatay? Dili. Pag yun, dili ka magpanapaw. Muingon man ang uban, gusto man na i-reject, wala na ang kasuguan, kay we are saved by grace. Sa ato pa, kung saved by grace, pwede di ay manapaw. Dili pwede. Bugot pasabot, if we are saved by grace, who is the grace? Jesus Christ. Meaning to say, we are going to live the faith of Jesus Christ. Kung unsang pagtuo ni Jesus Christ, we are going to walk in that kind of path. Sa ato pa, action. Iubanan nato og action. Niya, hinoon, nag-ingon ang John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth, believe. Ang uban, tuura ka. Pero abi ninyo, atong gisaysay ganina nga, we need to do something, we need to walk. Ingon ini ang atong choices.
Daghan ang mga tao nga believe in God. When you talk about God, yes, they believe. But only few people obey God. Many people, they believe. Kung unsa, yes. Pero dili nimo makita ang pagtulunan sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Because they don't obey God. Kamo, mga ginikanan man yun, kalabanan nyo mga ginikanan. Malipay mo kung ang inyong anak obedient? Kung malipay ganita nga tawhanon ta, how much more the God of the universe? Kung kita nga mga tao malipay ta nga obedient na nga atong bata, much more the God of the universe. Malipay siya nga kita obedient ta sa iya ha. It's not only by believing, but we need to do something. We need to walk with Him. We need to practice what we believe. Mao ni, sa dinha nga makawalk na takauban sa Ginoo, because we believe, we walk with Him, we obey Him. 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. Sige? If it's ready, you can read it. 8:12. Okay. We have only 2 slides more. Hapit na. 2 slides more. Okay. Sa dinha nga kita nagkinabuhi na ta, nga atong nadawat ang grasya who is Jesus Christ nga naluoy sa atua, then we live according to His precepts, according to His teaching, then we do something unsay giingon din ha. 2 Corinthians 5:17. Okay? Ready na? Atong basahon? Therefore, if anyone is in Christ, kay ato namang gidawat, nagpakamatay na gud siya. Ato nang gidawat. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Unsa may pasabot nining, he is a new creation. Unya, ang old pass away na, milabay na, unya, naana ang bag-o niya. Kung sa unang panahon, palahubog ta. Nakahibalota nga, ang Ginoo di gusto di nga atong atimanon ning atong lawas kay iha dining templo. Aron nga dili siya mag-uol. Dili na ta magpahubog. Mauna nga naay changes in our life. Kung sa una nga pahigayon, kusog ta mga rati sa atong asawa, sa atong bana, kusog ta mga rati. Kay dali ta masuko. Mausab na, dili na ta mga rati sa atong asawa, ubana. Kaya nga naman, gi-consider na ta nga we are a new creation. Nausab na nga ato nga batasan. Kung sa una, mga maritista. Kung mga maritista, usbo na nato ang atong mga sugilanon nga dili na maghatod-hatod og istorya, aron nga dili mag-away pud ang mga silingan. Kay ang maritismo mo magsugnod-sugnod, pero nabi na kanindot sa maritis. Abi ninyo sa tinudanay no, ang maritis tagas og kinabuhi. Mo. Nganong tagas og kinabuhi ang maritis? Kay dili man magpuot ang ilang gibati. Pero ang mga tao nga dili mosulti, nga naman na problema, magpalaban og sa baso, mao na nga kalabanan ron sa mga balo sa tibok kalibutan, mga babae daghan. Lalaki jutay ra ang balo, kaya ang lalaki dali lang madido, kay dili man maritis. Pero ang mga babae nga mga maritis tagas og kinabuhi. Pero maul bitaw na atong pugna ng atong pagkamaritis nga dili makadaot sa tong isig katawo. Kay mausab naman, if anyone is in Christ, he is a new creation. Mausab niyo na nga atong klase nga batasan. Kung sa una, manikas ta, dili na ta manikas. We should change to a better life. Mao na ang bot pasabot niya na. Mao bitaw, ginatan-aw na ko nang hulagway ba? O sabi kung ako mag-inusara no? Mutulo lang akong luha ba? Kay bisan tod kung ako gasulti, naman pug ko'y kapakyasan. Murang akong ginahuna ba nga ako na Ginoo, tabangi ko Ginoo. Dili na ko makaya nga ako nga mga kalisdanan. Na ako'y kapakyasan, ginutabangi ko. We should ask God. Because we cannot win this battle. Remember this. Ang gubat nga atong giatubang, it is a principalities, authorities from the heavenly realms. Asa gikan ang gubat? Gikan sa langit.
It is a matter of the authority of the darkness and of light. It is a matter of authority between good and evil. Timani, nahimo lang tanga collateral damage. Muna, we need someone who is stronger than us and no other than Jesus Christ. Colossians 2:15. Ganahan ko ni ini nga verse. I want you to read ni ini. Open your Bible. Dili nato nabasahon. Nakita ninyo ni ining hulagway nga gitamakan ang ulo ni ining maong sirpinte. Nga gisimboluhan ang yawa. Gitamakan niya. Ug gipadayag ni ining maong teksto nga makadaog yun si Kristo. Musugot ang makadaog yun si Kristo. Kindly read Colossians 2 verse 15. Colossians 2. Kung ready na? Okay, you can read it. Read Colossians 2 verse 15. Si Buano. Kung na diha. Okay. Colossians 2 verse 15. Ang mga pamunuan o kagamhanan iyang gihubuan sa mga hinagiban. Oh, gitangtangan Ug iyang niya. ipasundayag sa kadaghanan. Diha sa iyang pagdaog bato kanila pinaagi sa krus. Okay, gidaog na niya pinagi sa cross. Gihubuan niya, gitangtangan niya sa gahom ang kaaway. Mao na triumphing over them in Him. Dinha na sa cross. Mao na sa dinha nga nalansang si Ginoong Hesus sa cross. Huna-huna sa yawa, daog na ko, kaya namatay. Gibalhin pag yun sa lubnganan. Tuwa na yun. Di na tumubangon. Gisiliuhan ang lubnganan. Giligid ang dakong bato, gisiliuhan pa sa emperador. Pero pagkatulog adlaw kay mibangon man, pinaagi ni anang pagkabanahon ni Kristo, He triumphed over him. Makadaog kita. Tod, huna-huna nato, lisod ang pagkinabuhi nga Kristohanon. Pero og pinaagi ni Kristo, mahimo nato ang tanan, pinaagi kaniya nga mo'y nagapalig-on ka nato. Siya ra gyud na makatabang ka nato sa pagpalig-on. Lastly, tanawa ni Galatians 2:20. Ayon lang mo pag-abri na. Dinhin lang ta. Kay gusto nako nga basahon natong tanan. Kay ang tuyo sa Ginoo nga ang kinabuhi nga iyang gikinabuhi, mauusab ang atong ikinabuhi. Kung unsa ang sulundan nga iyang gipadayag, mauusab ang atong pagasundon. Og pinaagi niya na makadaog kita. Atong basahon Galatians 2:20. Ready, begin. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. No? Sa ato pakining atong pagkinabuhi, kung atong gidawat si Kristo, ang iyang klase sa pagkinabuhi, mo'y atong sundon. Kung unsa nga batasan nga iyang gipadayag, mo'y atong sundon. Pero mapakyas man ta. Pero mga ayot pasaylo, Lord, sorry Lord. Ang tao nga wala makasabot sa balaod sa Dios, di gina siya mga magpasaylo kay iya man gihiklin ang balaod. Pero kung ang tao nga miila sa balaod sa Dios, mingon nga Lord, sorry Lord. Makonsensya ta. Mo na nagsaada ng Galatia 2:20 nga kita giuban di Kristo dito gilansang tahuman kung ato siyang dawaton. Unya unsa man ang klase nga kinabuhi ni Kristo? Di ba siya gipanabas-tamasan? Gisakit siya? Gilatigo siya? Gihimuan siya og mga istorya hangtod nga namatay siya? Meaning to say, a life that we emulate, the life that we emulate in Christ, mahitabo usab nga kita ay biayon, kita butang-butangan, kita sakiton, sama sa ilang pagsakit sa atong manluluwas. Kung kita misunod kaniya, kay mao man nga klase nga kinabuhi ang iyahang nagian. Pero miingon siya, ayaw ka mong kabalaka, mga anak. Bisan pagasakiton mo, because I have overcome the world. Unsa tong ganina gingon? I triumph over them. Nakadaog na ko. Ayaw i-give up inyong pagtukay, nakadaog na ko. So ang atong kaluwasan,
dinha og dinha ra gyud kang Kristo nga maura gyud makalukat kanato gikan sa dagta sa atong pagpakasala. May the Lord bless us tonight. Yan. Thank you. Once again, Pastor Clyde. Grabe, daghan kayo nga kaalam hindi nato nasabtan karon. Pila ka nato din ang nasayod niya ang ato din kaway gisa to. It's not against flesh and blood, but we are fighting against the principalities, the rulers of darkness. Now this time, we can write our questions. If you have something to clarify, there are papers on the table. Nag-andam ang ato ang isuon gikan sa Nangka or Sirika. Si Miss Rika over here. Isulat ang inyong pangutana. Clarification. Or naamo na peryoso mo. Naamoy nibawaan sa unang murag wala siya matukma. Wala siya nag-abot. Nagsumpaki siya. You can clarify it. So please write down your questions as we will this time ponder and listen to the song from Miss Rika. God's
a very timely message, no? Because he believes ang lesson ng mga is about the life of and the death and the resurrection of Jesus Christ. So we have the assurance in this uncertain world. Now this time, can I have the questions? Can I gather them? Okay. Do we have questions from this table? Table number 1? Can I have a question? Wala? Table number 2? Okay. Table number 3, napalain. Okay. Pwede pa mong paapas. Sa ako nag-iingon, doon ay mga tanang nag-iingon na wala na ito nabasa, Pastor. Ang pangutanan niya is kung ang Ginoo nagbuhat sa tanan, kasi nagbuhat mo sa Ginoo. Can you bigly answer that question? Microphone? May microphone sa. Yung mo rin mga sa akong anak. Ako na itubag, pero paminaw ko tas tubag ni Pastor. Kung diin, ikan ang Ginoo. Kasi yaman ang nagbuhat sa tanan, pero naaman siya nag-exist. Eh kung ako tanong sa siyensya, but everything that has exist has origin. And what is the origin of God? Okay. Ang pagkasinugdanan sa Ginoo sa pagsugi sa Genesis chapter 1 verse 1. Di ba nag-iulit, in the beginning, God. Pagkaibang tama natin sinugdanan ng Ginoo. If we are going to turn the Bible in the book of Revelation 1 verse 8, in the beginning God created everything. Revelation 1 verse 8. Okay. Kinsa may naghimo sa Ginoo? Ang Ginoo ay proponent tanan sa paghimo sa panangutan. Muna nga nag-ingon siya sa Revelation 1 verse 8, I am the Alpha and Omega. What is Alpha and Omega? It is a Greek letter. Ang Greek letter na nagsugod ang Greek kong Alpha and it ends with Omega. Muna ang bukas mo din, the beginning and the ending. Sa ato pa siya ang sinugdanan sa tanan, siya po ang katapusan sa tanan. Karon unsa may sinugdanan sa sinugdanan? Wala na kay siya na sinugdanan. Dili na natin makapangita sa lain sinugdanan kay siya na ang sinugdanan. Who is the maker of God? None. Because He is the proponent of everything. Said the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Kini pulong din ng Almighty, it's about Elohim, kung sa Griego sa Hebrew aton man. Almighty sa ato pa, siya ang pinakakusgan. Napay mulabaw sa pinakakusgan. Pinakagamaanan, napay mulabaw sa it is a superlative. Kini siya, the Almighty, it is a superlative na siya pamulong. Napay mulabaw niya. Muna mapagkasulti na sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Siya naghimo. But talking about the beginning of God, He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Siya mismo will. Said the Lord, which is and which was, and which is to come, ang katapusan, the Almighty, the All-Powerful. Unang bukas mo the All-Powerful. Omnipotent. Omnipotent. Okay. Thank you kay Pastor. Ang akong bata, may pangutana kung sa katako ang Ginoo. Kung kita, nagdanaw na rin sa pagkulingan din sa Cebu, nagtagamay kita. Samot nas ni Pilipinas, samot nas ni kalibutan, samot nas ni Galaxy, Milky Way, o sa dagang galaxies, di na makita. Basta kung pa ginawa na to blow our mind. God is Almighty. Ginoon, misulti mga nadako ang Ginoo. Tuod ako ang Ginoo kay siya nilagay ko sa universo. You know how many billions of galaxies? It is unnumbered. Ang square inch lang na makita nimo, it is by billions and billions of stars. Kaya makita nimo kung sa ka galaxy sa likod na, bibigyan sa likod na. So it is unnumbered. Pero niya, bisan po dako ang Ginoo na ikanta niya na. Though men may strive
Kisay, kung sa Simano, mas maayong si Juano. Nag-iong diha sa David na how big is God? Kung sa kanako nito, how big and wide His vast domain. Kung sa iyang vast domain, it is the universe. How big is God? How big is His vast domain? Sunod. These lips can only sigh, He's big enough to roll this mighty universe. It's small enough to live within my heart. Dako ang Ginoo. Anong pagkakatingala sa Ginoo? Pagkatilingala. He ruled the mighty universe, but He can fit within our heart. Thank you. Okay. What a very nice illustration, Pastor. Now, let's go to the question related tonight. Now, ito yung pagpunta ng Pastor. Sa pag-ideya yung una na tao na nakasala. We're talking about Lucifer. What about tao? Is this a question about including Lucifer? Or tao ni siya napakutana? Na humans, not including angels? Or being? Could you just tell Pastor whether a creature na una nakasala? Okay. Ang una din na nakasala, kung may unta, si Satanas, si Lucifer, yun. Pero kanang Lucifer, ng ngalan, paglabay niya dili sa kalimutan ng Yawa. Pero kung may unta nga tao, ang nakasala sa pagkatao, si Iba. Kaya ni project, Genesis chapter 3, verses 1. 16, if I'm not mistaken. Just chapter 3. Okay. Anita sa verse 1 susugilan na lang niya. No. So, sa verse 1. Verse 1 to 3, una i-project. Dayon, 4, 5, and 6 ang sunod. Okay. Niyang sugilanon, di ba ang ngalan sa Yawa sa atong itunan kanina, dako nga dragon, serpente nga karaan, o na, serpent sa Genesis na, gingalan o devil o Satan. Now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? May mo nang Yawa, di ba? May mo nang ginawa, hindi ko makakaon sa bukas, yung mga tanaman sa hardin. Pero kana, litag na, because Satan just want to create a conversation. And the woman said unto the serpent, Ye may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree of which in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Next. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. So ang una nga pag-bisir sa Yawa, mao ang kanabang ang tao dilibig mamatay. Mao na nga ang konsepto karon ni abot sa ato nga generasyon ni kapatay sa tao dilibig siya mamatay. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Kung taon ka ini, makabalo ka kung saan maayo, kung saan dautan. Ngayon, di man ito ibalo sa ginawang dautan, siyempre dautan. Ngayon, di man ito ibalo sa ginawang maayo. Ang maayo ay tungkol, makibalo sila inikaon, mag-feel nila nakasala na sila, bilip pa sila ready mong dawat. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eye, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat. Kinsa mo namin kaon? Ang babae. And gave also unto her husband,
with her, and he did eat. Una ang nikaon ng babae. Sunod ang laki ang nikaon. Pero don't you know that pagkaon sa babae, there was no effect sa nature. Kung imo basahon, you go to 7 and 8. Panaon ni mo ang sumilanon sa Bible, there was no changes when the woman eats. Na changes ang nature when Adam eats. Kinsa ka na unang himo sa Ginoo? Si Adam o si Eva? Si Adam. Meaning to say, the father of all people, gisangon na ito kang Adam, dili kang Eve, because kandari lang siya himo. Pero sa pagkaon ni Adam, naadayon and the eyes of them both were open. Unta pagkaon ni Eve, kay siya man ang unang nakasala, and her eyes was open. Diba? Kaya nakasala na siya. Pero walay changes sa ilahang nature. When Adam eats, and then their eyes were both open. And they knew that they were naked. Sa pagkaon ni Eva, wala pa siya na naked, wala nakita yung nakedness. Pero pagkaon ni Adam, na nakedness. Because he has more authority than Eve in a way to manage the family. Mawitaw na sa family, puri-jit ang banang asawa. Pero usahay, ang bana, di ba, natin siya ito na amahan sa palimalay. Naasa ihang kaman, amahan sa palimalay. Pero dili yun na ihang i-overpower iyang wife because the wife, asa ikuha ang ribs doon sa heart. So the wife, kinahanglan co-regent in the family. Dili yun na ang bana o mangisog na, kundi ni magsabot sila. But the authority, nasa bana. Nakita niya na naked na these two fig leaves together. Hindi ka usay nakapangutana ko sa kung ng fig leaves man. Nakakita na mo fig leaves? Wala ka. Kung nakakita mo dahon sa kamansi, gamay-gamay lang yan na. Anong wala naman lang po ang beso, banana leaf? Gusto mo ba? Gusto mo ka mo, banana leaf? Hindi na ako banana. May ano, o di ba badyang? Di ba ang badyang sa tayo? Kayo. Pero ano? Dahil ko lang sa pagpanad. Kailan niya? Di ba ang pinaka sa magpan ba? Kung sa ilang nakita nila na pupo na sila, huwag na sila maayong mapangisip. Because they violated a specific command of God. Remember this, it is a direct command of God. The same also with the Ten Commandments, that is a direct command of God. Hindi nga natin pag-unang sa bukid sa Sinai. Ang pag-iwan sa Ginoo, madili ka mo magkaon sa purpose, it is a direct command from the mouth of God. Nga mao ang ilahalagi, lapas. Mao na karon nga nagsusilaw apron. So, makita ninyo na ang babae ito ang una na nagkaon. But there was no difference sa nature niya nakita. But when Adam eats, nakita ka na upgrade ang mga mata. Kung nakita ilang kahulog. That's the time na napadayon ng sugilanon, nang gawas ang thorns and thistles. Nakita na nila ang mga bulag na ay mga tulog. After Adam eats. Pero sa panahon na sila may kahon, wala may changes. Therefore, dapat di kayo ang role ng father of the family. Ganito siya, more investigation. Pastor, more explanation. Okay, let's proceed to another question. I like this question, Pastor. If Satan knows he is defeated, then what merits him destroying humans? Sumaya giyapas. Pwede na ko kung mababasahon na nato na sa Revelation 20. Pero yun na rin ako, tinabalo na ako kumabit. During the time sa World War II, ano naman sa World War II? Okay? Na ay mga aeroplano ang nahapon. Turang-turang siya, turang. Sa dila, wala na sila bala. Kung sa mahimuon nila sila aeroplano, ingan na ng kamikasi.
ilang ibangga na na dito sa barko, aron dito na sa hindi na mga buto. Sa ato ka mga mungwa. Kana nga idea, iyahan ang sayawa. He knew that he's already a defeated foe. Ato nang ibasa nila, God already triumphs over him. Nakadaog ng ino, though he is a defeated foe, kinahanglan makamong siya as much as possible na dagan mga tawa iyang makamong. Kaya dili siya gusto ng taong maluwas niya kung sa iyang ginahimo. In the book of Peter, he is quoted niya that he is a roaring lion. Okay? Kaya ilihog po in the book of 1 Peter 5:8. Ano, ang unsa ang iyang pagpangamuno. Okay? Ang tao gitambagan. Be sober. Be vigilant. Sa tuwang matuta. Though he is already defeated, dipildin niya siya sa cross. Because your adversary, the devil, is a roaring lion walking about, seeking whom he may devour. Naman mong hindi siya, ang tao, ang tao na pagtsansa, ang maluwas, ginaman siya, kasandigan na Diyos. Pero naglibot-libot ang yawa, ako ka naging. Naging kasi ang panahon, kung ano saan ka masipyat, ay tukpon ha. Linlangon ka, o sa niya, naroon na masipyat ka, hindi na makapagod na iwasan. That's the device of Satan. Sir, kanang daw, hindi na kayo siguro, kanang nang pag-deceive, di ba? Satan is a deceiver. Yeah, he's a deceiver. Devour pa yun niya? Oo. Ano yung naging ang expression? Sa ito, kanang mabadibar na ganun niya, Destroy. eh, naging na, oh, di na balik. Destroy. Mga na ang uban ng pagkikong grabe. What may chance ba? Ako ang expression sa ating bata, Pastor, the way I try to let the man child feel pasagugma sa Ginoo or kung sa buhaton siya, ako inan ko nga, anak tika, o ang ako, dito ko sa kong pagkatao, dili ko ma-hintal, dili ko ma-hugad sa ako ang magulanan. Pero ang yawa, ito ang isa yung ikaw, anak, ikaw, tingnan naman, kung ikaw madala niya, maraming sakitan na sa ako, isip sa mga. Muna na ikaw, anak, magmuni kayo. Kaya kung ikaw gani maunsa gani ka, ako nga mahasakitan. Maupon na ang relasyon natin sa iyo. Di sa doon sa takalikon sa doon pagpangalanan, remember this, that we have a soft spot in our hearts. Isa doon sa takalikon, ikaw siguro, ibutan na to, ako siguro sa mga kalikon, kailangan ko nga, kanunay kong konsulta sa Ginoo, but remember this, I have a soft spot in my heart. It might be the devil is going to attack me through my son, through my wife, through my mother. Kanya ako, na-disporyo ko. So, kung asa na gani ang soft spot, mamita, hindi na siya mahuli, galibot-libot siya kanunay. Every time, 24 hours, 24/7, 365 days a year. Eh, nauli na yung undan. Parang dito mapiling niya ang tao. That's why we need sa atong kakumpiyansa, it should be a daily basis to be connected to our life. Sabi, malo sa yawa. Gusto niya masakitan ng namahan, ang anak ay Montaria. And we are the children of God. So this time, another question, Pastor. Sa ikatulong adlaw, napanaw si Jesus, right? The third day, Jesus rose. And ang pangutana, unsa adlaw napanaw si Jesus. Kay kung magbase ka sa kalendar, katulong adlaw siya. Napanaw, Martes. Saan mo gusto Sa dating sa Babylonian dating o sa Julian dating o is Julian calendar o Akkadian calendar, naiingan ng accession o non-accession dating. Maingon gali ang accession, buti pasabot nga part of the day i-twin tawag ni mo nga 24 hours. 24 hours di ba? sa part of the day? O, hindi bili ko yung part of the day. Palitan, alas 6, nung twin pa yun ka, i-access man yun siya, di ba?
Mutok man siya sa insakto. Alas 6 ng hapon, hindi ka alas 6 one day. Hindi ka alas 6 sa hapon, another day. That is accession. Pero mag-ingon ka na non-accession, even a part of the day, it is considered a day. So pagsulat ka na ni Daniel, dinha sa libro sa Daniel mismo, naa siya sa Babylon, ni Herod I. And they are using non-accession dating. Muna ang pag-ingon nga, in the third day, siya mamatay because Saturday, sa hapon, is part of the day that's considered one day. Saturday is another part of the day or whole day. Siyempre, kung siya sulog na. The following day, Sunday, early morning, it is a part of the day, it's considered also as one day. So, kaya siya non-accession dating. Imagine, ang Babylonian nagagamit ng non-accession dating. And at the time na gisulat ni Daniel, ang Daniel na libro, he was in Babylon. Ano nagitaw ko sa contextual kung asa mo sa So, kung asa, na-base mo lang, pangitawin mo ang origin in what context it happened? Sa Babylon. sa Babylonian. Pinahaman siya niya when he wrote the book of Daniel. They're using non-accession dating. Dahil no, if we are studying the Bible, especially tracing the origin, it can give a brighter or better understanding. No, like what you are doing, Pastor, you are a theology major. You want to trace na how is it possible na. So we are enlightened. Thank you, Kaya, Pastor. So do we have other question? Yes, ma'am. Would you like to read it? Pastor, since we talked already, we talked about Adam and Eve. This is my question since high school. Pastor, if wala nakasala si Adam and Eve, naaba kita karon? Nahitabo ba ang mga mahitabo? Okay, good question. Additional, Pastor. Because if Remember this, that we are the product of a sinful nature. Kung wala na kasala siya ng iba, di ang ilahang na produkto is no sinful nature. Diba lang sila ng kasala? O kita, we are the product of sinful nature. So kung panlitan, wala na kasala siya ng iba, existed pa or non-existed? Hindi ka mo exist, sinful lang ka. Another group. Maybe another being. Siguro, pero basta mo ni ang nakatuwa, matao na tayo. Remember this, na hindi mo masakol ang sinful nature sa walay sin na nature. Hindi mo siya masakol. So kung wala ka kasalasin na ng siba, ang ilang produkto ka lang, wala sila. So matao na ta? Hindi ka matao, then we are sinful nature man. Mangga, bukan niya mangga yun. Kung sa Panuan, mausa na naman. So, ganun siya kay consider na what if, mahilig mo yung mga bata diya nga mangtana na yung bata o dali, what if, may ngunang naging kong community kag what if gani, what if there are millions of situation yung what if. Kaya mo na ito, but we're going to talk about what happened. And what is to happen, because there is a prediction, there's a prophecy that will give us an idea what will be the future life. Hinoon sa akong pagtuon karon, labi na karon ng gabi yun. Ang transition sa atong sinful nature, gusto i-convert sa Ginoo ngadto sa unsinful nature. Ang ato ang sitwasyon, nakasala naman ta. We cannot do anything with it. Biling sala na niya sa tuwa. We are living in a chaotic world na puno sa sala. Dili na ka makalingkawas ini. Bisan pag wakto ka sa Mars, ang uban, ilan na mag-break ang Mars, pwede na dito mag-abot. Pero even though mag-break ka dito sa Mars, mag-break ka dito sa Moon, we have still the sinful nature. Ang transition nato, it's ang hope na ginagawa natin sa Christ. Na kung abot siya, He's going to destroy the serpent, He's going to burn the serpent, He's going to annihilate sin and renew the world. Mo na ang mga tao na in transition, iput mo din niya ang robe of righteousness. Di na ang transition na to. Nga ang atong lawas karon, makabapong na niya o dili na
makasala na nature after sa pag-abot niya for the second time. Ganahan mo, ana? Ganahan ta, ana? So, mauna ito desire. Ito pamation, ato sa wala na ba yung mga kumutana so that we can close it with a song from Saksak. Itong kauban sa Saksak, haba? Kasi mo awit. Okay, si Sir Billy. So, we close the discussion at the moment. We will proceed to the, we call that as an appeal song. Sir Billy, over here. Okay. Pagkanindot sa atong topic karon, if you're looking at your workbook, dito ang mga verses na isulti ni Pastor. And it goes to the first topic down to the fourth topic if you are following the discussion and also the verses. It will end up growing alive in Christ. Numaw na siya yung goal nga naman yung atutunan si Kristo because only the life of Christ is worth it to emulate. Okay, so we have 3 voices na yatag nila ang kayo. Cuatro, cinco sila. Cinco hermanos.
Thank you. Itong palapakan, tumindot ka yung lang sa tawag sa pagkawin kung tulo, iyo, kung upat, kwartet, kung lima, bago sila. So, this time mga higala, nalipay ba mo? Ikatulong itong gabi. Hindi nga ito ang iimong life management seminar. Ito na diskubrihan. Learn from the blueprint, which is the Bible, how to become victorious. And kung nabiyon na ito na suta, the victory was already done in the cross of Jesus Christ. So pinahagi nga na kita na ay assurance. Kinsa mo din nasayod sa itong picture. Wala tayo kasiguruhan sa itong picture. We don't know what's going to happen after this. When we go out, when we sleep. The following day, we're not sure what's going to happen. But one thing that gives us assurance about the picture is that once we entrust our lives to Christ, Christ make us victorious over sin. So nini gabi una, baon na ito, mauna ng mga una-una, aron sa umabot na paggabi, ato ang pagayunon ang pag-pangayo sa kaalam sa Diyos. Nang sa ato ang show speaker si Pastor Claire. O ako ang yun si Pastor Claire sa pag-offer sa kamakahong sa ipag-ako sa ato minabuhat ng kagabi. Pastor, could you lead us? Could you offer the benediction? Okay, so all rise for Amahan namin na nakasigatas ng sanay. Kung Diyos na po ang kalipay na yung ipadaya kayo na bumulma sa inyong kakawalan. Isang tulong ang ubat na nahitabo din na sa iyong kalangitan. Okay, kung gusto ninyo mahilo ang kalangitan, imong ibalibag din ang imong kamay na puntan din sa kalimutan. Kung siya nahimo sa iyong pagbilang totong libo, aron lang magkatawhan na iyong ibog na makabog sa kaparasan. Aman mo Diyos na imong ibiyahan ng iyong katawhan. Imong ipadala imong bugtong na kung pinagi kaniya, kung kami mo tuo, o buhat sa mga utang, ayun sa iyong pagbuton, may uno sa pagkinabuhi, subay sa iyang klase ng pagkinabuhi sa hindi matilis sa ita. Maang ko na mo Diyos sa kanaunan. Tabangin na kung pagtulong pabiling din sa mga sinasing. Kung huwag mo ganyan kanong sa pagsulay, tabangin na mo Diyos ang iyong sa kanaunan. Kaya kung ikaw na kasugamagman sa nagkalilain ng matang sa kasakitan, sa mga pagdaw-daw, sa mga pagsakit, sa mga paglutos, ikaw na ito naman sa Diyos na kami yung susunod, makaangkon sa iyo yan ang mga mamagi. Ito ikaw na niya naglutos kami sa makaki sa makaki. Pero takami kami yung Diyos na makasulako. Ito makadaog kami yung pinagi sa iyo punto na kami nagaduol kaniyang taon na siyang nahihim sa mga kasingkasin. Nagtuon bisod ng dalan ng paglagian. Pero nalipay kami sa saan ng dito ng ikaw na imo nang ginaog ang kalimutan. Kung nagpasalamat kami o Diyos na pinahagi sa mga pagsabi kung madaog sa mga kalimutan. Sa mga kabulan-bulan ka rin. Bubo pinasahin mo pa namin ng grasya at proteksyon. Mabalo na mo kinihantod sa mga mapilihan na mga kalipay kami uban sa kalibalo na mo na mga ka. Pasay mo ang gusto ng mga sila. Ito niya ang pinitahan. Ito niya ang sa kanan ng Jesus na mga